Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila hindi na nga natiis ni Senador Amy Marcos ang karumal-dumal na ginagawa ni Kuting ng Norte at Lisa Smag sa loob mismo ng Malacanang. Kaya naman talagang harap-harapan hinambalos ni Senador Amy Marcos itong si Kuting ng Norte at Lisa Smugs at si Tambaloslos dahil nga sa kalunos-lunos na ginagawa sa kababayang nating Pinoy na talagang inuuto at pinagpipirahan lamang. Dito nga natin makikita mga kaibigan na pinatunayan na nga rin ni Senador Amy Marcos at talagang kinokontra nga itong si Kuting ng Norte at Lisa Smugs at si Tamba na ito dahil napagtanto at naalaman at natuklasan nga na pulburon user nga ito at talagang bangag na bangag at higit sa lahat ay siya pa ang protektor at mastermind. Kaya naman ngayon ay talagang hindi nga rin tinatantanan ni Senador Amy Marcos ang mag-asawang ito kasama na rin si Tamba dahil nga sa karumal-dumal na nangyayari sa bansang Pilipinas na tila wala nang nangyayari at talagang bumabagsak na ang ating bansa dahil nga sa mga korap na opisyalis na pinesto ni Lisa Smugs at Kuting sa bansang Pilipinas na kung titignan at pag-aaralan natin mga kaibigan ay talagang halos magkakamag-anak, magkakaibigan at may bahid na korap sa kanilang background. Kaya naman talagang ito pala ang niluklok ni Lisa Smugs at ni Kuting para hindi sila mahirapan na bigyan at suhulan ng mga pera ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Tsaka Senator Amy, no, nung when si President Duterte sat as in office, no, isa sa unang ginawa niya yung he said yes to the burial of your father at the libingan ng mga bayani. Nung panahon na yon, parang radicalized ako. Parang feeling ko ikamamatay ko pag nilibing ang akala ko magko-collapse ako. Pero nangyari. And then the next day, I woke up and I told myself, oh, buhay pa naman ako. And that was when it started. That was when it started. I mean, honestly, because of President Duterte, my mind opened and my heart opened and to listen to what he was saying, no, na tigilin na natin yan. Huwag na tayong mag-away tungkol dyan. No? So, this was my journey with being de-radicalized. It was because of President Duterte. Yeah. Nakakatawa nga ang nangyari noon. Sa totoo lang, maraming gustong tumulong si Presidente Era pero hindi niya nakayanan kasi sobra nga yung public outrage. At galit na galit sa kanya ang Dilawan, lahat na galit sa kanya. Eh, sabi ni Presidente Era, ako, lalalim lang ang hidwaan ng ating mamamayan, wag na. So, atras. Tapos trying hard na naman kami. Ang nangyari, nung panahon ni Presidente Duterte, sabi niya, susunod ako sa batas. Kung ano yung batas, ang liwaliwanag sa batas, kung talagang naging sundalo, tapos naging Secretary of Defense, pagkatapos may medal. Kapag naging presidente, lahat yun pwede. Eh sabi niya may 4 grounds. Eh di susunod ako, tapos ang nangyari pa noon, nagkaroon ng kaso. May nagkaso, hindi ko na maalala kung sino. Alam mo, CPP yan. Oo, sila nga. Sila yan. Ever. Si Franz Anyway, Castro. sa awa ng Diyos, bonggang-bonggang talo sila. At Supreme Court ang nagsalita, Senator Amy, ha? Supreme Court ang nagsalita. At lahat yon ay appointee ng mga you-know-who before President Duterte. Hindi naman natin kaalyado yun. Abay, nanalo. Eh, nung nagkakaso, abala ako, sabi ko kay Presidente Duterte, naku, maiipit lang kayo, kauumpisa lang ninyo. Kasi 2016 pa lang yun eh. Sabi ko kay Presidente, naku, Roddy, wag na natin ituloy, maiipit ka lang dyan. At malilintigan yung administrasyon mo, kauumpisa pa lang, may kaso na. Tapos sabi niya, hindi, maganda yan. Ipaglaban ninyo yung kaso, pero manalo kayo. Ayun ang sabi sa akin.
Sabi ko, ako mahirap yata manalo, hindi naman natin kaalyado yan. Ay basta ipaglaban ninyo kasi 4 ang grounds mo dyan. Correct. Ang kailangan mo lang isang ground. Ayun. Nanalo nga at naging maigi. Pati siya, sabi niya, wala naman akong gagawin kundi execute the judgment tapos in-enforce niya. Yun ang sinabi niya. And then people embraced it. Hindi nag-alasa ang taong bayan because they were given the other side of truth na dinistort sa matagal na panahon sa mga schools and universities about your father and about his government. And Senator Amy, ang grupo pala na nag-file ng kaso, naalala ko ay grupo ng CPP, Karma. Yung movement karma, against... kung sino man sila na may bad karma. Yun, nag-bad karma sa kanila grupo nila Pedislim. Brother Franco, take it away. one last lang, ma'am, Senator, ikaw muna. one last. So, Yes, Doc. So does it maybe break your heart that President Duterte is being treated this way by the Marcos administration? As a destabilizer, Ay, to be naku, frank. never mind about the heartbreak die. Naku, ipaglaban natin yan. Hindi pwede yan. Naku, Okay. malaking gulo yan. Alam niyo, parati ko yan sinasabi, nagtataka yung marami. Bakit may loyalista pa hanggang ngayon? Katagal-tagal ng panahon. Bakit kami Yes. pinaglalaban? At ang simpleng sagot ko ay dahil kami loyalista din. Yes. Ako, ang turo ng tatay ko, kung sino man tumulong sa inyo, habang buhay mo kikilalanin ang utang na loob. Tama. Pilipino tayo. Tama. Yeah. Ngayon, para sa akin, ang naglibing ng tatay ko na napakalaking bagay para hindi lamang sa pamilya namin, kundi para sa katahimikan ng bansa, si Presidente Duterte. True. Sabi nga niya, hindi dahil kaibigan ko, kahit kaibigan ko talaga, kundi nasa tama. Ayun. Thank you. Thank you. Thank you. Nasa So tama, much, nasa batas at Kaya niyakap ng mga yung ICC yan na yan, ako ha, yung mga ICC na yan, na sinasabing umaaligid, maghanda sila, wag pupunta-punta sa Ilocos at malaking gulo yan. Yes. Tama. Sa Davao sila pumunta. Okay, good. Correct, Ay, Ma'am Ring. kaya nga tama. Naku, talaga naman, nakakainis. Pero panay naman daw ang punta sa Davao, wala naman natutuklasan. Tingnan mo yan. Yes, Correct. Brother Franco. Magandang umaga po, Senator, at Franco Baranda po ay narito. Ay sa po sa Ay, ating kumusta? Yes, Senator, ang aking katanungan lang po ay syempre, kaugnay na rin po sa ating former president ay tila ikinadismaya po ni House Speaker ang tila pagpanig niyo po sa mga Duterte. Gusto lang po namin bigyang ano po maging masasabi niyo po dito? Yeah. Yes, may lumalabas na mga Lumabas kapon sa news sa dalawang Sa news. telebisyon na Nadidismaya Senator siya. Amy. Yes. Tapos nagalit nga sa akin yan kasi tinatanong sa akin nung Marites na yon na ano daw ang relasyon namin ni Martin. Sabi ko, syempre, mga pinsan kami, pinsan buo ako, no? At kilala ko naman habang buhay yan. Okay lang naman, pabanjing-banjing lang naman kami. Hindi ko maakalain magiging ganito, ano? At alam ko na may tampo sa akin. Sinabi ko, paano? Sinabi ko naman ng loud and clear na hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte. Hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Matapang nga, bait-bait sa atin. Wala namang ginawa kundi tumulong. Nakipag-alyado, kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ba't natin inaaway ang hindi nakikipag-away? Correct. Nagalit sa akin. Bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Yeah. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos hello. Romualdez. Lagot ka! Correct ka dyan. Nagmana kay Doc Lorraine. Ayan naman. Yes, maraming salamat po, Senator. Pero Quotable quote. Yes. Senator Amy, we're running out of time. I really have so many more questions, pero Anytime. I'll come right back. yeah, Oo. very good. Thank you. But I want to ask one more kasi what's happening right now sa ating bansa, talaga nagugulat kami yung garapalan, no? Garapalan and unfortunately, mga kamag-anak mo, 'di ba? Ang top players dito, pero fortunately nagsasalita ka, Yes. 'di ba? Which is a comfort to so many of us. So, ang isang tanong ko na lang talaga dito, pag ikaw pinapipili, kasi nakikita namin lahat ito and we all went through this, no, a lot of us, the politics being the way it is in our country, very divisive, where we have all these factions in our family and friends, di ba? Pero sa iyo bilang senador, no,
Ano ba talaga ang guiding light mo? Bayan ba o pamilya? Ano ba yung inuuna mo dito? Totoo ba itong nakikita namin na yung bayan yung inuuna mo at bakit? Yes. Kung aasahan ako ng tulong at hihingan ako ng payo, Yeah. siyempre pamilya muna. Lagi kong tutulungan ang kamag-anak ko kahit papano. Pero ang naghalal sa akin sa pwestong ito ay taong bayan. Kaya ako senador dahil sa bayan. Kaya kikilos ako lagi para sa bayan muna. Mas mahalaga ang ating bansa kesa sa ating mga kamag-anak. Claro. Tiisa na lang po tayo. At ang totoo, bawat isa sa atin, at intindihin na lang ninyo at unawain ang sitwasyon ko. Lahat naman tayo talagang naiipit pagkat hindi natin napipili ang ating kamag-anak. Yes. Shout Agree. out sa mga kamag-anak. Correct po, Senator Talaga, Amy. everybody True. gets It's true. one. Yeah, But ang kontrabida in the family. Yeah. Tama si Senator Amy. Madami lang yun sa amin. Yeah. At ang sinasabi nga ng mga mamamayan at ng mga matatanda, you can choose your friends, but not your family. At ang mahalaga dyan, Senator Amy, you can speak out your mind and your heart for the best interest of the people, no matter na nandyan minsan ang mga family relations complications, and yet you can stand out in the need of the people to hear mula sa Senado, kagaya mo, una kayong tumuligsa sa budol-budol na People's Initiative, tinuligsa ninyo na kahit alam ninyo na ito'y pakana ng grupo ng inyong pinsan at hindi naman yan maitatatwa pa. And then you also spoke out on the national and foreign relations policies and programs na kailangang bantayan ng ating Pangulo ng Bansa who happens to be your brother, and yet you can speak out your mind. Yun ang nakikita ng mamamayan. And you spoke out also in the defense of the Vice President, lalo na nang siya ay dinudurog ng propaganda ng CPP, NPA, NDF at ng mga politikong sip-sip sa Kongreso. And yet you stood out and sabi mo, bigyan natin ng dangal ang ating Vice Presidente sapagkat ang kanyang mga pundo na hiningi ay dumaan sa proseso ng budget deliberation sa executive bago isalang sa Kongreso at hindi niya personal na kagustuhan yun. Thank you for those napakagandang enlightening. Kayo magpasalamat sa akin at yan naman ang trabaho natin. Sabay-sabay tayo, kapit-bisig tayo at tulong-tulong na lamang. Ngailangan rin ako ng tulong ninyo sa iba't ibang bagay. Mahaba pa ang ating paglalaban. At sana sa hulihan, ang mamayang Pilipino naman ang maging Regulatory matagumpay. message kasi normal yan eh. Pag may nananalong presidente sa isang eleksyon, kanya-kanyang congratulate. Kagaya nung nanalo si BBM natin na sinuporta noon, ang daming tumawag, nagbigay ng messages of congratulations. In the same manner, ganun din tayo. Pag may nananalo na presidente sa iba't ibang bansa, ganun din. Eh bakit ang buong mundo hindi nag-congratulate sa President-elect ng Taiwan? Dahil may umiiral na One China policy. Na matagal na yan na policy, pati ang Pilipinas, sinusunod natin ang One China policy. Ibig sabihin, yung pag-congratulate ni PBBM sa nanalong presidente ng Taiwan, eh parang dinidisregard niya na yung One China policy, parang kinikilala niya na ang Taiwan as a sovereign nation. So to me, malaking kahihiyan yun. Lumalabas ng ating presidente, I don't know, hindi nag-iisip o wala lang. To me, malaking kahihiyan. Dahil tayo lang, presidente lang natin ang nagbigay ng message of nag-congratulate. Okay. Ang history nitong One China policy, parang sinimulan panahon ni President Nixon sa, if I'm right
President Nixon sa US na okay para kasi yung mga previous presidents medyo hindi magandang relasyon ng US at China. Pagdating ni Nixon, naging mabuti ang relasyon ng US at China. Kaya doon nasimula nata ang One China policy. At panahon din ni President Marcos Sr. na siya ang nag-open ng diplomatic relations sa China, kinilala rin ni Marcos Sr. ang One China policy. Bakit bigla itong Marcos Jr. na nag-debate na siya sa ganong policy? Siya lang ang nag-congratulate. Ibig sabihin nun, ina-acknowledge na ng ating presidente ang sovereignty, pagiging isang malayang bansa ang Taiwan, na hindi naman pwede. Kaya talaga yan. Ito, maganda yung analysis ni Attorney Roque na actually na-vlog ko na ito kanina na late na lang napanood ko itong vlog ni Attorney Roque. Hindi po si PBBM ang gumawa nun. Okay? Hindi siya. Ibang tao. So, pakinggan natin sandali si Attorney Roque kung sino yung gumawa ng congratulatory message. Grabe. So nagpapakita lang ito ng kahinaan ba ng Pangulo, kapalpakan sa palasyo na naglalagay sa atin ng kahihiyan, panganib o ano. Ito na po si Attorney Roque. Naniniwala ba ako binati ni PBBM? Hindi. Tingin ko po, social media worker lang ng PCO ang bumate. Alam niyo po, wag naman nating isipin na lahat ng nakikita ninyo sa social media page na lalo-laro na ng presidente ay galing talaga kay presidente. Ano naging karanasan ko nung ako'y spokes? Sa totoo lang po, dadalawa lang yung tao ko na naging in charge ng social media sa presidential spokes office. No? At yun po talagang sinusubaybayan ng lahat. Kasi yun talaga ang binibigkas ko sa aking mga press briefing. So yung dalawang gumagawa ng mga social media cards ko nung nasa Malacanang ako, ang kanilang mandato, ang social media cards, depende at base sa mga sinabi ko sa press briefing. Hindi sila po pwedeng gumawa ng social media card na sa bagay na hindi nang galing sa aking bibig. Kasi nga, as presidential spokesperson, yung bibig ko, bibig ni Duterte. Kaya nga ang daming napipikon sa akin, sabi nila, nagbago daw ako ng mga posisyon. Hindi po. Hindi po nagbabagong position ko sa death penalties, sa yung reducing age of criminal liability, na binoto ko po lahat yan nung ako'y kongresista. Kaya lang po, dahil spokesperson ako, syempre, hindi po pwede na yung aking mga pananaw ang aking bibigkasin sa ating mga press briefing. Yung mga paniniwala lamang ng presidente, dahil wala naman akong personalidad bilang Harry Roque nung ako'y presidential spokesperson. Ako po ang presidential laway ng mga panahon na yun. So dapat, mga paniniwala lang ni Presidente Duterte yung sinasabi ko. So matakin nyo, dadalawa lang po silang gumagawa ng social media cards. Yung isa po dyan, si Chick Boy, na nakapangasawa ng isang galing sa Paris. Sabihin ko ba pangalan mo? Sige nga, mag-text ka kung sasabihin ko pangalan mo. Chick Boy na Chick Boy po yun. Anyway, at yun nga po ang rule. Kinakailangan yung gagawin media card base sa sinasabi ko, at alam nyo ba ko, meron pa akong mga 2 tao rin na gumagawa ng transcript ng mga sinasabi ko ng siguradong hindi nagkakamali. Kaya yung ilang mga pagkakataon na nagreklamo ko sa mga media outfit na mali ang sinasabing report base sa aking press briefing, nandoon yung tape mismo, video mismo ng aking press briefing, at saka yung written transcript. So hindi ako po pwedeng balik-balik na rin. In fact, lahat po ng sinasabi ko, abay meron transcript, miski yung mga interview lang sa radio and TV. Kaya nagpapanik sila kung hindi ko sinabi sa kanila na meron akong interview dahil walang kumukuha ng transcript at walang nagre-record para sigurado nga kung ano yung mga sinasabi ko. So, sa tingin ko po, bago lang ang sistema ngayon sa Malacanang kasi wala nga ang presidential spokesperson. So ngayon, siguro yung gumawa ng social media card na yan,
walang maisip na media card. Kasi alam nyo, nung ako require ko naman yung gumagawa ng social media cards. Bigyan man lang ako ng 2 social media cards isang araw. So kung 2 sila, meron akong 4 na social media cards isang araw. No? Huwag naman siguro over kasi napakadami naman yung more than 4 social media cards a day. So siguro ganyan din ang patakaran, walang maisip. Yung pobreng gumagawa ng social media card, nabasa niya, nanalo yung presidente ng Taiwan, gumawa ng congratulations na hindi nag-iisip na sensitibo ang issue ng Taiwan. Pero tingin ko po, never na nagsalita na congratulations to newly elected president ng Taiwan, si PBBM. Kasi kung nagsalita siya, edi nakita natin ang video, nakita natin man lang yung sulat, kung yan ay in writing. Wala po. So ang tingin ko, yung gumawa lang ng social media card talaga ang bumati na mali. Kasi dapat sa larangan ng panlabas na relasyon, nag-iingat. Kung hindi mo alam kung ano yung One China policy, huwag ka gumawa ng social media card kasi kita mo, napahamak tuloy yung presidente. Galit na galit ang mga Chino. At pinatulad naman ng aking kaibigan nga na, sige po, pero ngayon po, tahimik na. Kasi alam naman natin, mali yung pagbating yun. Yung talaga ay paglabag sa One China policy. At sigurado po ako, hindi yan binigkas ni Presidente Marcos dahil alam naman po niya ang basics ng Philippine-Chinese relations. At yan talagang cornerstone yan ay yung One China policy. At hindi lang naman po sa Pilipinas yan, sa buong mundo kasama rin po ang Amerika na siyang author ng One China policy. Ang lesson, Okay. Tuloy ko, yung lesson. Secretary Garafil, kailangan pulungin mo ang iyong mga social media card producers at sabihin, magpa-approve sa'yo kung ang social media card ay tungkol sa foreign affairs, lalong-lalo na kung ito'y tungkol sa China. Yan din po yung naging patakaran mo. Bakit? Kasi dahil alam po nga na sensitibo yung issue ng Philippine-Chinese relations. Alam niyo ba ho, wala akong sinasabi about the Philippine-Chinese relations na hindi ko kiniklear dun sa dati nating ambassador to China na si Chito Santa Romana. Bakit pa tayo nagkaroon ng ambassador sa... So, yun po. Na yung previous vlog ko, ganyan din ang analysis ko na taga PCO lang ang gumawa. And natutuwa ako na yan din ang sinasabi ni Atty. Roque. So, lessons learned. Wake up, PCO. I don't know kung anong... I'm sure, galit na galit ang Malacanang sa nangyari na yan dahil lumalabas nga nakakaya ang Pangulo na hindi alam yung One China policy. At tayo naman, sa bansa, nadamay. Sana ito masolve at ano bang magandang gawin? Mag-apology sa... Ay, nako. So, again, it speaks of leadership. Pag mahinang leader, ay nagkakaganyan. So, again, tama si PRRD noon. Weak leader yan. Hindi tayo naniwala. Dito ngayon, nagtitiis tayo. Naghihirap dahil sa isang weak leadership. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang talagang katapangan nga ni Senador Amy Marcos at handa nga niyang kalabanin ang kanyang kuting ng norte na ito dahil nga di umano sa karumal-dumal na ginagawa sa ating bansa at talagang hindi na pinaglilingkuran ang kanyang tungkulin. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan kung sino nga ba talaga ang korap na opisyales sa bansang Pilipinas na ito na hindi nga bulag at sayang lamang ang binigay ng pagkakataon ng mga taong bayan para paglingkuran ni Kuting Norte na sana ito ang bansa. Ngunit lumabas ang totoong pakay na gusto lang palang kamkamin ang pera ng bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.